Alright. So nandito kami ngayon sa kahabaan ng C5. Meron kaming pupuntahang village. Ano lang to, hindi naman na plano. Nagkataon lang. Biglaan lang. So nandito tayo sa isang, ano ba Tagalog ng village? Basta yun, barrio. Sa isang silungan. Punta namin kayo pag nahanap na namin. Okay, nandito na kami sa village. Violin Village. Kabihas na ng mga titingnan namin, magpapareher siya. Magte-testing namin ng mga instrumento nila. Alright, so nandito kami ngayon sa Daddy G Cafe. Galing kami sa Violin Village, no? So na-testing natin yung mga violins doon and na-meet natin yung mga tao doon sa Violin Village, no? Si Sir Rick and si Kier. Ayan, so salamat sa pag-entertain sa amin. Very long entertainment. Oo, medyo napasarap yung yung kwentuhan namin. Pero yan, bibigyan ko kayo ng konting review, no? So, na-testing namin doon yung mga bago nilang models. Di ako familiar kasi according to them, tinanggal na nila yung mga previous models nila. Yung, I forgot. Basta yun, di ako familiar sa lines nila. Pero anyway, so may na-try kami doon na 12,000 peso beginner. And then 18,000. 28. Tapos wala daw sila nung 40. Pero may pinatry sila sa amin na European tone woods daw. Yes. Yan. So, overall, no, I'm just speaking from experience, no? Kasi nga, sabi ko nga before, we've tried yung older batches nila, no? Medyo sound quality wise, medyo hindi siya ganun kaganda, no, for its price during that time. Pero I think over the years nag-improve na din yung quality ng mga instruments nila. So yung bagong set of instruments ngayon, no, maganda naman siya. So yung 18 and 28K nila. Yung Guarneri, no? So may Strad models and Guarneri models daw. Hindi ako nakapag-uwi kasi wala akong budget. Pero yung Strad and Guarneri models sa 28K ata and 18, okay siya na testing namin. So panoorin niyo na lang din yung iba na sound samples. Actually, we also have tried both their services, di ba? Yung violin. Ayun. Tapos siya nagpa-rehair ng bow. So, magkano nagastos mo? Actually, I spent 1,300. So, 1,300. Winding and rubber na rin yung pati kasama yung hair and labor. So, kasama na lahat. So, if you are near the area sa Parañaque, no, multinational village, madali lang siya hanapin sa Waze, no? Pero, kailangan mo ng car. I don't think commutable, hindi siya masyadong madaling ma-access. Pwede siguro tricycle, hindi ko lang sure ha.
Pero yun, Martin Street sa Martin loob ng Street, yes. multinational village. So, yun, accessible. Pinabang naman siya sa Waze. So, overall, kung magsasuggest ako, ito honest review lang. No? So, yung beginner violins nila at 12,000, I don't really see na may re-recommend ko siya. So, kasi there are a lot more better options. Maybe lower priced options sa quality na makukuha mo. Medyo hindi siya ganun ka-responsive. I would compare it sa let's say beginner ng Backendorf, parang ganun. No? Mabibili mo sa mall na around 7,000 o 6,000. Although it has nice looks. Maganda siya. Maganda yung itsura niya. Aesthetically pleasing talaga siya. Parang matte finish siya, no? Hindi ko na ipakita kasi nagkasarapan nga kami ng kwento eh. Pero yun. So, yung beginner violin, I wouldn't really recommend it kasi yung based on my lang naman opinion, no. You can get something of a better value. Or you could go directly dun sa 18 case nila. So, mas okay yung 18K na violin nila, which is mas maganda yung sound, no? Big lip din talaga, galing siya sa so for an additional 6,000 pesos, worth it na siguro na upgrade yun. So, yun nga, siguro you can start from a cheaper instrument, tapos yung first upgrade mo could be yung 18K nila. Now, yung 28,000, I think magiging usable na siya and could also be like a forever violin sa mga hobbyists, no? So, kung hindi ka naman seryoso na gusto mo ng sobrang gandang instrument, pang hobby-hobby mo lang, yun na yun. Para sa akin, pwede mo nang gamitin forever violin yun. So, kaya mo na ng upgrade, pang matagalan ako ba na. So, overall, masabi ko sa sound, mas refined na yung sound, no? Although, I think meron pang may i-improve. Kasi may times na the sound is, yung sound niya responsive, pero parang may kulang. Parang nakakulong sa loob. Parang medyo kulob. Pero we can say na pwede pang ma-break in since bago yung mga instruments. So, sa also strings. Kasi they're outfitted with tonica. Sabi nga nila, pag nilagyan mo ng dominant, mag-iiba yung sound. Pero syempre, kung gagastos na ako ng ganun kalaki, expected ko na hindi mo na ako papalit. Diba? Tsaka ka nagagastos. Maybe after a few months with the instrument. Mag-improve naman siguro after breaking. Siguro maganda rin yan kasi since it's a brand new instrument, pag nakuha nyo siya, kayo mismo ang magba-break in ng mga instrument na yun. Yun yung maganda doon kasi makikita nyo yung evolution ng instrument, yung pag-evolve ng sound niya, and pag-iba ng quality, no? Kasi normal naman yun na medyo nasa loob ang tunog ng instrument, especially pag bago siya. So, siguro kulang lang din sa break-in. Pero, I find the instruments are a bit responsive, no? Compared sa mga other instruments nila before na na-try ko, I think a few generations back, no? Kasi 2017, I think 2014, 2015 nakapag-try na ako with my colleagues, yung mga classmates ko before. Nandun sila kumukuha ng instruments. So, malaki na yung improvement. No, hoping na mag-improve pa so that they can really expand on their mission na to bring high quality craftsmanship and instruments dito sa ating bansa, no. So as far as I know, sabi nila nagsara na yung Bacolod shop nila. So they're based here na in Parañaque. So I think mas accessible na siya sa atin dito sa Luzon. I don't know kung paano yung mga customer base nila sa Visayas and Mindanao, pero Shopee naman, they deliver, kaya siguro hindi naman din kayo mahihirapan. Actually, mas nagkaroon nga tayo ng access sa luthier sa south area na musicians. Kasi mostly nasa north talaga yung mga diba, ako I would travel to QC, no, for major repairs, no. Minor repairs din minsan. Kasi yung rehair nila okay naman din, no? Naman. So na-testing din namin yung bow niya ngayon. Maganda yung pagkakagawa ni Sir Rick. Actually, nagulat ako kasi hinintay lang namin. Less than 2 hours natapos na. So overall, would I recommend buying Violin Village violins as of the moment? Siguro, yun nga,
I wouldn't recommend the beginner instruments, but yung iba pwede na. Yung mid-range nila, mid-range instruments nila would be decent enough, especially sa mga pangangailangan ng isang musician, no? So if you want, punta lang kayo sa kanila or message their page, ililink ko na lang din sa baba. You can set up an appointment para ma-testing nyo din. They have bows, instruments, cases, fittings, so sabi nila from India daw. So you can check them out, no? And also sabihin nyo, pinadala ko kayo. Malay nyo, mabigyan kayo ng discount or what, di ba? So yun, nag-enjoy kami sa pagpunta namin dito. Very spontaneous lang to, talagang nag-usap lang kami. Sabi niya pupunta siya, sama ako, sabi ko gano'n. So yun. So if you want more content like this, comment down below. And of course, don't forget to subscribe. Like, comment, share. And we'll see you on the next one. Salamat.